What can we learn from the church at Ephesus? Unang-una sa Ephesus, makikita natin na they are apostolically talagang deep ang kanilang panghahawakan sa doktrina. Ang sabi nga ng Panginoon, you have tested those who pretend to be apostles. Hindi mo sila tinanggap. Kumbaga sila, pag hindi apostol ang mangaral, hindi nila tinatanggap. Very apostolic. Pero ang sabi ng Panginoon, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kumbaga, alam nila na nasa tunay sila, parang kinulang ang kanilang yung mainit na paglilingkod. Kasi parang naging complacent. Kung minsan, yan ang parang ano sa atin yung bang irony na pag alam mo nasa tunay ka, nasa totoo ka, nagiging complacent sila. Nagiging complacent ka, parang hindi ka na nagsisikap. Kaya ang reminder ng Panginoon, balikan mo yung unang pag-ibig. Ang tawag ng mga ibang Protestants dyan ay dead orthodoxy. Na you can be right, but at the same time you can be wrong because your heart is somewhere else. And that can be true. Na as we are serving the Lord, we become very mechanical, very routinary, and it even becomes a habit na hindi na kasama talaga doon ang pag-ibig. At sa Diyos, ang pinakamahalaga ay ang pag-ibig. Amen. That's the first and the greatest commandment. It is also the greatest compared with faith and hope. And that is something that we must be aware of. And it is a clear and present danger, Bishop, na hindi sapat na tayo ay gumagawa. Totoo. Kailangan gumawa tayo bunga ng ating matinding pag-ibig sa ating Panginoon.